Dahil nga po sa lumabas na 'yan na balita, okay. Dahil ang lahat talagang, medyo hindi lang medyo, talagang super duper dismayado. Meron pa diyan mga kababayan na balita ngayon. Hala ka. Ang mga bumabanat kagaya po natin, kagaya nila Chief Justice Carpio or nitong, dating Supreme Court Judge, Antonio Carpio, itong si, Ascuna at iba pa mga kababayan na legal luminaries at lahat po ng mga bumabatikos sa Supreme Court sa kanilang desisyon, winarningan po nitong si Ferdinand Topacio Nabida Hala ka. na abogado ng mga alam niyo na mga kababayan, abogado po siya ng ano, Hala ka. kriminal. 'Di ho ba 'no, ha? Ngayon, dahil nga po mga kababayan, sabi niyang gano'n, bawal daw po i-criticize ang desisyon ng Supreme Court. Hala ka. Patay tayo diyan. Mga kababayan, ano 'to? Pag, ito ang talagang maliwanag na pagkitil mga kababayan, 'di ba, sa freedom of expression na tinatawag po natin. Bakit? Tao lang 'yang mga 'yan, 'di ba? Ang tinitingnan natin dito, siguro naman mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung mga politiko, they are open to, public scrutiny, tama? Pero alam natin yung atin pong hangganan. Alam natin, mga kababayan, freedom of expression is not absolute. Alam natin 'yan. Ang ini-scrutinize lang natin sa kanila ay yung kanilang mga trabaho, 'di ba? Minsan may personal, pero yung personal na 'yan ay kailangan lumabas muna sa mainstream media. 'Yan kasi ang lagi kong sinasabi, lumabas muna sa mainstream media, saka ako babanat ng personal. Pero kapag ito ay wala, hindi ako babanat ng personal na ad hominem. Kagaya po ng mga katulad ng sabihin natin, ito ay, manyakekoy, maraming babae, 'di ba, nananakit ng babae, kapag hindi lumabas sa social media ay di tayo babanat. Ngayon, sa pag-criticize natin, mga kababayan, dito po, 'di ba? Sa pag-criticize natin sa Supreme Court, trabaho lang din naman nila. Yung desisyon nila ang criticize natin. Hindi naman po yung kanilang mga sari-sariling buhay. Hala ka. Datapwat, meron tayong mga naririnig na sinasabi, mga kababayan, baka yan nabayaran itong mga 'to, 'di ba? Hindi po natin pinagkakalandakan. Ang binabanggit lang natin, ayun, buti bumalik. Hala ka. Buti bumalik, biglang nawala, yung sa Facebook nawala na. Yung mga nasa Facebook, lipat kayo sa YouTube, mga kababayan, humina yung internet natin. Lagi yan, matik itong si, Facebook 'pag nawawala yan. 'Pag, humina yung internet, dinadrop niya kaagad. Oh. Sabi ni Ria, Manampan, subukan nilang kasuhan yung kumakalaban, naku, mag-aklas tayo. Eto yung mga kababayan, yung, pahayag po nitong si Ferdinand Topacio. Open ko lang. Ayan, sabi niya mga kababayan, PDP warns critics of Supreme Court ruling on Duterte impeachment. Wow, very selective, Hala ka. coming from you. Abogado, mga kababayan, ng mga, pinaghihinalaang kriminal. Hala ka. Sabi ni, Ferdinand Topacio, mga kababayan, as the dust begins to settle over the Supreme Court's unanimous decision striking down the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, tension outside
the courtroom are heating up, mga kababayan. Ano pa sabi niya? Ako po, ginagawa ng ano dito, aso mang sa likod. Oh, sabi dito, the Partido Demokratiko Pilipino on Saturday issued a warning against individuals and group criticizing the Supreme Court's unanimous decision declaring the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte fatally flawed and unconstitutional. In a statement, mga kababayan, PDP spokesman for impeachment matters Ferdinand Topacio expressed concern over what he called scurrilous attacks on the High Court after it rejected the complaint transmitted to the Senate earlier this month. While the right to free expression is guaranteed by the Constitution, it must be remembered that the freedom is not licensed. Mga kababayan, the Supreme Court is at all times to be treated with the respect. Bakit? Di ba natin nire-respeto ang Supreme Court? Nire-respeto natin sila. Mga kababayan, kaya lang, tao rin yung mga yan. Again, mga ka-GPnatics, when you say tao lang, nagkakamali yan, hindi yan perpekto. Diba? Hindi yan perpekto. Lalong-lalo na, mapipigilan ba tayo na magsalita dito samantalang napakaraming legal luminaries na nagsasalita against the decision that made, mga kababayan, by the Supreme Court? Kung yung mga legal luminaries nga hindi mapigilan na magsasalita tungkol po sa mga bagay na nakikita nilang mali sa desisyon ng Supreme Court, tayo pa kaya hindi makikialam? Siyempre mga kababayan, unang-una, kaya nga binigyan tayo ng isip para mag-isip, para magpasya, at para binigyan din tayo ng utak, binigyan tayo ng mata para makita natin ang pagkakaiba. Oh. Pero inyo, mga ka-GPnatics, ang isang abogado, samantalang kapag sila ang bumanat, baseless ang kanilang mga pinagsasabi, okay lang. Ngayon, mga ka-GPnatics, unang-una, hindi naman tayo nagsasalita base kung saan lang. Tayo ay nagbabase doon mismo sa nakalagay, mga kababayan, dito sa Article 11. 'Di ba? Article 11, mga kababayan, GR number GR number 160261. Ito po ay nung November 10, 2003. 'Di ba? Ito yung Francisco ruling na sinasabi, mga kababayan. Na maliwanag dito yung tinatawag po nila na proseso kung paano po ginagawa. Ito, sabi dito, mga kababayan, meron na dito, napakagandang paliwanag nito, buod na buod talaga. Sabi dito, sa Article 11, Section 5, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. That is exactly correct. Ayon sa landmark ruling ng Supreme Court sa Francisco B. versus House of Representatives, mga kababayan, binasa ko na kanina, GR number 160261, initiations happens only when a complaint is both filed and referred to the House Committee on Justice. Okay? Maliwanag doon, mga kababayan, yung first three impeachment complaint, mga kababayan, ay hindi naman po na-referred sa Committee on Justice, House Committee on Justice. 'Di ba? So sa madaling sabi, hindi doon talaga magsisimula ang number or ang unang bilang. Mga kababayan. Sabi pa rito, kung walang referral, kahit may filing pa yan, hindi pa yan initiation sa mata ng batas. Therefore, walang 1-year ban na na-trigger.
Ano bang nangyari sa mga naunang reklamo? Totoo ba? Or totoo may mga complaints na na-file noong December 2, December 4, December 5. Pero hindi ni-refer sa Committee on Justice. So therefore, mga kababayan, walang na-trigger na 1-year ban rule or 1-year bar rule. Back pa ito, mga kababayan, ito sabi, kaya yung sinasabi nila na pang-apat na impeachment na ito ay false, the only way or the only one that was actually validly initiated with both filing and referral is one on February 5. Yan yung mga kababayan, yung fourth impeachment complaint. O tinatawag nga ng iba dyan, tawag dito, Attorney Jesus Palacis, ito daw ay Romualdez complaint, mga Halakat. kababayan, o Martin Romualdez complaint. Tinawag niya yan na ganon. 'Di ba? Kasi totoo naman, mga kababayan sila-sila lang naman diyan na nag-uusap. Imposible naman na hindi sa kanila nanggaling, although hindi nila pinapangalanan kung kanino nanggaling yung fourth impeachment complaint, mga kababayan. 'Di ba? Pero sabi ng iba kay Sandro kasi he is the one who has tawag dito, he was the one na nauna po na pumirma doon sa ah, tawag dito, sa kanila pong endorsement, 'di ba mga kababayan? Ito, back pa ito ng endorsement ng more than one-third of the House, kaya automatic na article of impeachment na ito. Inulit pa ng Supreme Court, mga kababayan, sa Gutierrez versus House of Representative, GR number 193459 of 2011. Referral is essential. Filing alone is not enough. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ito ay pinasa mo, ito ay not enough. Kung nag-file ka dyan, mga kababayan, hindi yan ini-referred, ay baliwala po yan. Look at what happened dito po sa ipinail na mag-asawang Cardema kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Maliwanag, mga kababayan, na ito ay tawag dito, hindi po pinansin ng House of Representative. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? Kasi yung complaint na ito na nanggaling sa House of Representatives, na nanggaling kay kila Cardema, walang kwenta. Halakat. 'Di ba? Sabi dito, kaya ang argument ng kampo ni Sara na para bang automatic na na-initiate yung December filings, walang legal basis. Ang delay or inaction ng House leadership ay hindi pwedeng itwist para palabasing initiated na ito. Halakat. Mga kababayan, kung hindi ito tinanggap ng House of Representative, hindi nangangahulugan na dinismiss na ng House of Representative yun. Hindi nangangahulugan na sa pag-dismiss nila ay ito ay nagbibilang na kaagad. Hindi nga yun Hindi doon nagsimula ang bilang. Ang bilang po, kapag ito ay na-referred, na-file at na-referred, nandun nagsisimula ang initiation. O GP, kala ko ba kailangan na i-file at na-referred? Sa fourth impeachment complaint, hindi naman ito na-referred sa Committee on Justice or sa House Committee on Justice. Yes, it is. Indeed. Mga kababayan, tama kayo. Hindi siya na-referred, 'di ba? Hindi siya na-referred kasi nga, mga kababayan, ang bagay na 'yon ay tinalunan dahil nga po sa rule, mga kababayan, na kung saan po nagkaroon ng one-third votes, mga kababayan, ang member of the House. Sa makatuwid, mga kababayan, ma-overlap niya ngayon etong tinatawag po natin na ruling na kailangan ito ay ma-referred doon po sa House Committee on Justice. Okay? So, yun ay nawi-waive. Nasi-shortcut. Ngayon, dahil nga sa merong one-third na boto ng House of Representative, mga kababayan, yung verified complaint ay automatic, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay nagiging article of impeachment. Halakat. 'Di ba? And the Senate
mga kababayan, dahil ito nga ay article of impeachment, dapat ito ay matransmit na sa kanila at kailangan po, mga kababayan, agad-agad, 'di ba? Shall forthwith proceed, try and decide. Anong sinasabi nila do'n? Ha? Waley. Halak ka. Yan ang sinasabi ko. Sabi ni Sir Smokey, Duterte alipin ng China kasama ang followers at ba DDS walang utak? Wala eh. Ang alam lang nila ngayon, nagsasaya sila. Pero mga kababayan, bad precedent ang pwedeng mangyari. Dahil, biruin mo, with the current existing law, sabi ni dating Supreme Court Justice or Supreme Court Judge Carpio, mga kababayan, nagkaroon ng judicial encroachment. 'Di ba? Grabe. Halak ka. Meron bang nakalagay dun sa batas, mga kababayan, sa ating konstitusyon na kapag may existing na batas, dapat pwede kang mag-encroach depende sa gusto mo? Ang nakalagay doon, you can amend. 'Di ba? You can amend. Oh, pero hindi ka pwede, mga kababayan, na basta-basta agad-agad na hindi dumaan sa mga legislative or legislator doon sa existing na batas. Hindi pwede 'yun. Halak ka. Mm. Yes, tama ka, Jojo White, overreach ang ginawa ng Supreme Court sa kanilang desisyon, 'di ba? Oh. Right, so hanggang dito na lang, mga kababayan, at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream natin. Bye guys! See ya! Mga DDS, magsaya lang kayo hanggat kaya nyo. Huwag kayong mag-alala. 'Di ba? Pagdating ng panahon, nasa amin pa rin ang uling halakhak. Ngayon, nasa amin pa rin ang uling halakhak eh. Bakit kamo? Si PBBM pa rin ang nakaupo. Halak ka. 'Di ba? Oh.